Breaking news, pangalawang pag-atake sa American ship ginawa sa Red Sea. Matapang na inatake ng Houthis ang isa na namang US-operated ship. Ang pangalawang pag-atake sa barkong pinatatakbo ng US ay naganap sa loob ng 3 araw. Ang mga Houthi ay nagsagawa ng pagkilos. Noong araw na idinagdag sila ng US sa listahan ng mga terorista. Ang fresh attack sa commercial ship sa Red Sea ay nagmula sa Houthis matapos palakasin ng US ang pressure sa mga ito. Inatake ng mga Houthis ang barkong Genco Picardy na pinatatakbo ng US sa Red Sea region noong January 17. Ang fresh assault na ito ay dumating sa parehong araw na muling itinalaga ng US ang mga Houthis bilang teroristang grupo. Ayon sa Reuters, kinumpirma ng US shipping operator ng Genco ang pag-atake sa barko nito noong January 17. Ayon sa Genco, ang barko nila ay tinamaan ng projectile habang lumilipat sa Gulf of Aden. Sinabi din ng US firm na ang barko ay may dalang phosphate rock cargo. Ang barko ay nagtamo ng limitadong pinsala sa gangway habang papunta ito sa dagat. Ayon sa Genco, ang mga tripulante ng barko ay walang natamong pinsala. Noong January 15, tinarget ng Houthis ang isa pang barkong pagmamay-ari at pinatatakbo ng US. Tinamaan ng mga Houthis ang Gibraltar Eagle gamit ang isang anti-ship ballistic missile. Gayunpaman, walang malubhang pinsala o serious damage ang naiulat sa pag-atake. Ang pag-atake ng Gibraltar Eagle ay nangyari pagkatapos ng mga airstrike ng militar ng US sa Houthis. Noong January 17, idinagdag ng US ang mga Houthis sa specially designated global terrorist list. Ayon sa Amerika, na ang hakbang na ito ay makakatulong sa pagputol ng pondo at paglilipat ng armas sa Houthis. Nagpalitan ng 2 panig ng mga hostages. Ang Hamas ay nagpakawala ng mga bilanggo na galing sa iba't ibang lahi kabilang na ang Israel, Thai at maging ang mga Pilipino. Napapaligiran pa rin ng IDF si Sinwar, gustuhin man nilang magpaputok ay hindi maari dahil may mga bilanggong pinapakawala ng Hamas. Sinamantala ni Sinwar ang pagkakataon at ginawang hideout ang bahay niya. Ibinahagi naman ng Iran ang isa sa malaking pagkakamali ni Sinwar. Bilang itinuring na rin naman ng Iran, nakakampi ang Hamas dahil sa walang humpay nitong pagsuporta, karapatan nilang malaman ang lahat ng pagsalakay. Ngunit ang pag-atake ng Hamas noong October 7 ay lingid sa kaalaman ng Iran. Ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ay inanunsyo ang desisyon ng Iran. Hindi na nila tutulungan si Sinwar, maging ang Hamas at Hezbollah ay hindi na rin tutulong. Malaking problema ito para kay Sinwar dahil kung walang tulong ng Iran, wala rin silang magagawang pag-atake lalo na't naubusan na rin ng perang pansuporta sa mga pangunahin nilang pangangailangan. Bali-balita rin na nasa 80% ng pera ng Hamas ay naka-freeze. May ibang mga bansa pa rin naman ang sumusuporta sa Hamas, pero buo na ang loob ng Iran na hindi na sila kasali sa pagsuporta sa Hamas. Napag-isipan ng Tehran ang mga dapat mangyari, isa na rito ang pag-alis ng puwersa ng US sa conflict area. Bago pa mag-October 7, umalis na ang puwersa ng US sa pinangyarihan. Pero hindi rin nagtagal, bumalik ang puwersa ng US sa Middle East. Kasama ng US ang Navy units, aircraft carriers, fighters at mga sasakyan. Kaya hindi nakataka-taka kung hindi natutulong ang Iran sa Hamas matapos makita ang mga armas ng US. Bukod pa sa US, ang mga bansang Germany, France at United Kingdom ay nagpadala rin ng mga sundalo sa Middle East. Dahil dito, hindi na makaisip ng paraan ng Tehran kung paano pa sila aatake. Sa kabila ng lakas ng Israel pagdating sa militar, handa pa rin silang mag-offer ng truce sa Hamas. Ngunit tinanggihan ito ni Yahya Sinwar na na-consider ng Hamas members bilang ikalawa sa pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil sa pagtanggi ni Sinwar, parang mas lalo lang niyang gustong mamatay. Ang bansang Egypt na ngayon ang nagsilbing tagapamagitan ng Hamas at Israel sa usaping hostages, imbis na ang Qatar. Nakisali si Sinwar sa hostage talk sa Cairo, iniisip niya kasing may mapapala siya rito na pansariling kapakinabangan, pero wala.
Ang syudad ng Rafah ay umaksyon sa mga underground tunnels. Gamit ang seawater, nilubog nila lahat ng mga smuggling tunnels ng Hamas para pigilan lahat ng mga nagtatangkang tumakas. Hindi interesado ang bansang Egypt na magbigay ng pansamantalang matutuluyan ang mga taong sumusuporta kay Yahya Sinwar. Ayon sa kanila, kung magtatangka man si Sinwar o kahit sinong high-ranking Hamas na tumakas, magiging banta ito ng kaligtasan nila. Ginagawa ng Israel ang lahat para pigilan ang lahat ng mga pagtatangkang pagtakas katulong ang IDF at Shin Bet. Sinigurado rin nilang walang matutuluyan ang mga sangkot sa grupong Hamas, lalo na kay Yahya Sinwar sa bansang Egypt. May mga representatives ng IDF at Shin Bet ang present sa pakikipag-usap sa Egypt sa Cairo. Ilan sa mga dating taga-suporta ni Sinwar na hindi naging masaya sa liderato niya ay kumanta sa kampo ng Israel, kaso lang ang pagkanta nila ay iba-iba ang naging tono. Ang iba naman ay tuluyan ng sumuko dahil nawalan na ng pag-asa na kaya pang makabawi ng Hamas. Pinagpaplanuhan na ni Sinwar na pirmahan ang kasunduan nila ng Israel para sa panibagong truce. At lahat ng mga mata ngayon ay nakatingin sa kanya. May mga umuugong ding balita na posibleng lumabas sa telebisyon ang balitang patay na si Sinwar. Pero si Sinwar na lang yata ang hindi kinakabahan sa posisyon na kinalalagyan niya ngayon. Sa tingin niya kasi ay hindi siya mamamatay. Sa Northern Gaza naman, patuloy pa rin ang pagsiklab ng digmaan. Napagdesisyonan ng Hezbollah na magpasabog ng 150 missile sa Israel para wasakin ang mga infrastruktura nito. Samantala, ang Iron Dome system ay ginagawa ang role nito bilang pandepensa sa northern border. Bandang Southern Gaza naman sa Lebanon, nagpasabog ng missile storm ang Hezbollah patungong safe city na nasa northern Israel. Nasa 70 missiles ang pinasabog ng Hezbollah, pero halos lahat ng ito ay napigilan ng air defenses. Ngunit ang electronic warfare setup ay hindi nakaligtas sa missile ng Hezbollah. Gumamit ng anti-tank missile ang Hezbollah para pasabugan ang mga military installations sa Kiryat Shmona na siyang pinakamalaking syudad sa northern Gaza. Nagdulot ng matinding pinsala ang anti-tank missile ng Hezbollah sa military installations ng Israel. Ang puwersa naman ng Israel ay hindi kaagad nakaatake pabalik. Umatake ang air defenses, maayos naman ang paghahanda nila para mapasabog ang rockets, ngunit nang gamitin nila ang mga anti-tank missiles, hindi naging maganda ang resulta. Sa pag-atake pabalik ng Israel sa Hezbollah, aktibo silang sumali sa combat operations sa syudad ng Bint Jbeil. Gumamit ang IDF ng aircraft na maaring magpasabog ng maraming explosives sa isang batuhan lang. Sinadya ito ng IDF para targetin na wasakin ang mga headquarters ng Hezbollah. Ang drones ng Israel ay may mga nakitang grupo ng mga militante na mukhang naghahandang sumalakay malapit sa border ng Israel. Ang mga tangke sa Baram ang nagpatumba sa mga militante matapos nitong pumasok sa border ng Israel. Pumasok na rin sa eksena ang mga helicopters para tumulong na umatake at pigilan ang 3 pang grupo malapit sa bansang Israel. Target naman ng mga warplanes ang main fighting team ng Hezbollah. Pinasabog nila ang nasa 16 na lokasyon na natagpuan sa Sha'ab at Jbeil. Samantala, ang ibang drones ng Israel ay nagbabantay sa bawat galaw ng mga militante. Mula sa drones may nakitang mga miyembro ng terorista na may binabalak na namang gawin sa northern Israel. Ang drones ang nagsilbing gabay ng mga fighter jets kung saan sila dapat na pumunta. Nagpasabog din ang mga fighter jets sa 16 na terorista. Matapos ang malakas na pagsabog, nagpatuloy naman sa paglipad ang mga drones ng Israel para bantayan ang mga binabalak na gawin ng kalaban. Naging aktibo muli ang Hezbollah, kaya ang Israel ay nagpasabog na naman ng bomba. Hindi tinantanan ng Hezbollah ang Israel. Nagpatuloy kasi ang pag-atake ng Hezbollah at tila hindi nila pinatulog ang IDF. Sa bawat bomba ng Hezbollah, nagmimitsa lang ito ng pag-atake pabalik ng Israel. Kung may mas ititindi pa ang sagupaan ng 2 puwersa, balak ng Israel na paalisin na ang lahat ng residente sa Haifa dahil mas titindi na rin ang pagbabalik nila ng atake.
Pero hindi pa man tumitindi, nakahanda na ang sunod na pag-atake ng Israel. Nasa 40 kilometro ang lalim ng ginawa ng Israel para mag-set up ng mas pinalawak na defensive line. Ang ilan sa mga maliliit na grupo ng mga residente ay sinimulan na ring itakas ng Israel. Pagdating sa Southern Gaza Strip, ang 7th Brigade ng Israeli Army ay nasangkot sa on-the-spot na pakikipagbarilan malapit sa Khan Yunis. Ang paggamit ng mga tangke at stratehiyang close combats ang ginawang pandaraya ng Israel. Pinasok na rin ng 7th Brigade ang mga maliliit na eskinita kahit pa maraming civilian para salakayin ang opisina ng mga kalaban. Kagaya ulit ng dati, may underground tunnel na naman silang natagpuan. Pinasok ito ng Special Force at gumanti sa mga terorista. Sa huli sila na ang may hawak ng tunnel na iyon. Sinuyod ng 7th Brigade ang tunnel. Tila nakajackpot sila sa mga natagpuan. Lahat ng mga weapons ng kalaban ay nakita nila kabilang na ang mga granada, explosives, communication gear at mga sikretong dokumento ng mga terorista. Kaya natunto ng Israel ang lahat ng lokasyon ng mga armas ng kalaban na nakatago. Pinalipad ng puwersa ng Israel ang mga warplanes nila sa ibabaw ng training center ng mga terorista saka sila nagpasabog ng bomba. Malaking pinsala ang dinulot nito dahil sa mga nakakalat na bala. Isiniwalat ng 7th Brigade ang kinalalagayan ng mga pera ng Hamas na nakatago kasama ang ilang importanteng dokumento ng Hamas. Malaking pinsala ang dinulot nito dahil sa mga nakakalat na bala. Isiniwalat ng 7th Brigade ang kinalalagyan ng mga pera ng Hamas na nakatago kasama ang ilang importanteng dokumento ng Hamas. Halos lahat ng pera ng Hamas ay galing sa donasyon ng iba't ibang bansa at teroristang grupo na sumusuporta sa kanila. Ang ilan sa funds ng Hamas ay galing sa tax ng Gaza. Hindi pa rin yung ganun kalaki kumpara sa mga nakuha nila sa donasyon, lalong-lalo na sa United Nations Relief and Works Agency. Gamit ang perang nakalap nila rito, gumawa sila ng underground tunnels na nagkakahalaga ng $4 million. Sinira na ng Israel ang mahigit 400 tunnels ng Hamas, pero mayroon pa rin silang hinala na may mga nakatago pa. Ayon sa Israel, ang perang nakuha ng Hamas sa United Nations Relief and Works Agency ay magandang gamitin sa pagbili ng mga armas, pero mas pinili ng Hamas na gumawa ng tunnels kaysa bumili ng armas. Kaya ngayon hinahunting ng mga sundalo ng Israel ang iba pang perang itinago ng Hamas na pinaghihinalaang nasa Khan Yunis. Gumagawa na ang Israel ng plano para sumugod dito. Ang drones ng Israel ay may namataan na namang 10 terorista na naghahanda para sa panibagong pag-atake. Gumamit muli ang Israel ng warplanes para patumbahin ang nasa 30 lokasyon ng mga terorista, kabilang na ang mga nakatago nilang armas. Sa kabilang bahagi ng digmaan, sa bandang southwest, ang militar na naka-assign sa lokasyon ay may pinasabog na sakahan. Ito ang nagmitsa ng paglitaw ng mga tunnels at nasa ilalim lang iyon ng mga tents. Mayroon din silang nakolektang mga armas at pera